Shalom sa inyong lahat. Sapagkat ano ang pakinabang ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung mapapahamak naman ang kanyang buhay. Marcos 8:36. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunod. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Narating mo na ba ang panukat ng Diyos sa kadakilaan? Ang aklat ni Marcos. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo at ang ating panalangin ay mula sa awit 51:12 at 13. Ibalik mo sa amin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan kami na may espiritong nagnanais. Kung magkagayoy, ituturo namin sa mga sumusuway ang malakad mo at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Amen. Ang 7 leksyon, pagtuturo sa mga alagad, unang bahagi. Ang ating susing talata, Marcos 8:34. Tinawag niya ang maraming tao, pati ang kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang bahaging ito ng pangalawang ebanghelyo ay inihihiwalay ng pagpapagaling ng dalawang magkaibang lalaki. Isa sa gitna ng Marcos 8 at ang iba ay sa katapusan ng Marcos 10. Ang mga himalang bookends na ito'y kapansin-pansing naglalarawan ng kung paanong isinasama ng pagiging alagad ang mga espiritual na kabatiran tungkol sa kung sino si Jesus at saan siya patutungo. Ang kanyang mga katuruan ay nagpapatuloy na hinahamon ng mga alagad ngayon ng matinding kahilingan at pakinabang ng pagsunod kay Jesus. Muli ay 3 paghahati ng leksyon. Una, nakikitang buong linaw. Kalawa, mga leksyon sa pagpapakumbaba. Tatlo, babala tungkol sa impyerno. Sa una ay mayroong 2 pagtatalakay. Pagpapagaling sa isang lalaking bulag at sino ako. Sa ikalawa ay 3 ang tatalakayin. Una, ang hinihingi ng pagiging alagad. Ikalawa, bundok at maraming tao. At ikatlo, sino ang pinakadakila. At sa huli ay titingnan natin ang isang katipunan ng desperadong mga katuruan. Unang pagkakahati, nakikitang buong linaw at unang pagtatalakay, pagpapagaling ng isang lalaking bulag. Marcos 8:22 hanggang 26. Dumating sila sa Bethsaida at dinala nila sa kanya ang isang lalaking bulag at ipinakiusap sa kanya na hipuin siya. Hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag at dinala siya sa labas ng nayon nang maduraan ang kanyang mga mata at may patong ang kanyang mga kamay sa kanya
Kanyang tinanong siya, "May nakikita ka bang anuman?" Tumingala ang lalaki at nagsabi, "Nakakakita ako ng mga tao na parang mga punong kahoy na naglalakad." Saka pinatong na muli sa kanyang mga mata ang kanyang mga kamay. Siya'y tumitig at bumalik ang kanyang paningin. Nakita niya ang lahat ng bagay na maliwanag. At pinauwi niya siya sa kanyang bahay na sinasabi, "Huwag kang pumasok kahit sa ngayon." Isang pambihirang pagpapagaling. Sa Marcos lamang ito makikita at ito lamang ang himala ni Jesus na nangailangan ng 2 pagkilos upang madala ng ganap na kalusugan. Bilang bahagi ng kwento, nakakaantig na detalye na hinawakan ni Jesus sa kamay ang lalaki at inakay siya palabas ng nayon. Mararamdaman ang kanyang simpatiya para sa kapansanan ng lalaki. Bakit 2 paghipo? Dahil ito lamang ang himala na sangkot ang 2 kilos. Malamang ay hindi ito dahil sa anumang kakulangan ng kapangyarihan kay Jesus. Sa halip, mas malamang na ito'y isang talinhagang ginaganap, naglalarawan ng kung paano ang espiritual na kabatiran kung minsan ay nangangailangan ng panahon upang mailahad. Iyon ang nangyayari para sa mga alagad. Inuulit-ulit niya ang kanyang sinasabi, ngunit hindi nila maunawaan. Sadyang nagtuturo si Jesus sa kanyang mga alagad tungkol sa darating niyang kamatayan. Nahihirapan silang maunawaan ito kahit ilang beses niyang sinasabi sa kanila. Gaya ng bulag na lalaki, kailangan nila ang 2 hipo upang makakita ng buong linaw. Ang pagsasauli ng paningin ay nagiging isang metapora para sa nakakaunawang pagiging alagad. Ano kaya? Ito kaya ay karanasan din natin? Paulit-ulit na narinig natin ang mga aral sa mga sermon, sa mga awit, ngunit napakabagal nating nauunawaan. Pangalawang pagtatalakay. Sino ako? Marcos 8:27-30. Nagtungo si Jesus at ang kanyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea sa Filipos at sa daan ay tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa sinasabi ng mga tao?" At sinabi nila sa kanya, "Si Juan na tagapagbautismo," at sabi ng iba si Elias, at ng iba pa, isa sa mga propeta. At tinanong niya sila, "Ngunit sino ako ayon sa sinasabi ninyo?" Sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, "Ikaw ang Kristo." Mahigpit na iniutos niya sa kanila na huwag nilang sasabihin kanino man ang tungkol sa kanya. Ito na naman yung revelation, secrecy, motive, kapayagan, pagkamalihim na sa malaking pagbabago ng aklat. 3 katangian ang nagpapatibay sa panindigang ito. Una, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, isang bagay na hindi pa niya nagawa bago ang puntong ito. Ikalawa, si Pedro ang unang tao na hindi inalihan ng demonyo na nagsabing si Jesus ay ang Mesyas. Ikatlo, sumusunod agad sa kapahayagan na kung sino si Jesus, nagsisimula siyang magpaliwanag kung siya patungo sa krus.
Ngayong alam na nila kung sino siya, ang Mesyas o tagapagligtas, ay dapat manawaan nila na kailangang mamatay sa lugar ng taong nagkasala. Sa gayon lamang mababayaran ang pagkakasala ng tao. At ito ang hindi nauunawaan ng mga alagad. Bakit huwag sasabihin kanino man? Tila ito'y hindi makatwiran sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Gayunman, sa panahon ni Jesus, ang Mesyas ay may implikasyong politikal ng pagbabagsak ng paghahari ng Roma. Hindi na parito si Jesus upang maging ganong uri ng Mesyas. Kaya ang kanyang panawagan para sa pananahimik sa kanyang pagkakakilanlan. Mahirap nga naman mapipigilan ang kanyang ministeryo kapag naging banta ang kanyang pagiging Mesyas sa Roma. Baka pangunahan niya ang isang rebelyon. Pangalawang paghahati, mga leksyon sa pagpapakumbaba. Una sa 3 pagtatalakay, ang kahilingan ng pagiging alagad. Marcos 8:31 hanggang 38. Pagkatapos ay pinasimulan niyang ituro sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangang magdusa ng maraming bagay at itakwil ng matatanda, ng mga punong pari at ng mga eskriba at patayin at pagkaraan ng 3 araw ay muling mabubuhay. At maliwanag na sinabi niya ang salitang ito. Inilayo siya ni Pedro at pinasimulang siya'y sawayin. Subalit paglingon niya at pagtingin sa mga alagad, sinaway niya si Pedro at sinabi, umalis ka diyan, Satanas, sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay sa ukol sa tao. Tinawag niya ang maraming tao, pati ang kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, kung ang sino man ay nagnanais na sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kanyang sarili, sanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maililigtas iyon. Sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong may bibigay ng tao na kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat ang sino mang ikinahihiya ako at ang aking mga salita sa mapangalan niya at makasalanang salinlahing ito ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao pagdating niyang nasa kalwalhatian ng kanyang ama na kasama ang mga banal na anghel. Ang mithiin bilang Mesyas. Ang mga alagad ay nakarating sa isang napakahalagang pagbabago ng kanilang relasyon kay Jesus. Ngayon ay alam na nila na siya ang Mesyas, yung hinihintay-hintay ng lahat ng Israelita na pinangako ng matandang tipan. Ngayon, ang talagang alam na nila kung sino siya, inilalahad niya sa kanila ang mithin ng kanyang misyon. Ang kinakailangan para sa kanya upang magdusa sa maraming bagay, upang tanggihan at patayin, at pagkatapos upang bumangon muli matapos ang 3 araw. Ang reaksyon ni Pedro. Si Pedro na kaamin lamang na si Jesus ang Mesyas
ay ibinukod siya at sinumpatan sa pagsasabi ng gayong mga bagay. Lahat ng mga ito'y sinabi sa dituwirang panalita. Iniulat ng mga manunulat ng Ebanghelyo ang mga salita ni Jesus, mga salitang nakasakit pagkarinig ni Pedro. Tinawag niya si Pedro na Satanas at sinabihan siyang umalis sa kanyang daan dahil ang gayong kaisipan ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Siya nga naman, kundi kaisipan mula sa Diyos, kaninong kaisipan? Siyempre, sa kaaway ng langit, si Satanas. Ang ating mithiin bilang mga tagasunod. Ang mga tagasunod ni Jesus ay tinawagan upang magkaroon ng katulad na mithiin gaya ng sa Kanya. Pasanin ang krus at sumunod sa Kanya. Mababasa natin ito sa mga ebanghelyo at kay Lucas, sinabi niya na pasanin araw-araw. Ang pagpapako sa krus ang pinakamalupit, nakahihiya at nakasisindak na paraan ng pagpatay na meron ang Roma. Lahat ay nais na iwasan ang krus. Siyempre. Kaya, bakit nanaisin din naman ang pasanin ang krus bilang simbolo ng kanilang debosyon kay Jesus? Siyempre, hindi naman literal na krus yan na pinapasan ng ilang mga tao sa panahon ng mahal na araw. Ang krus ay simbolo ng pagsasakripisyo na ginawa ng Panginoon. Gayon din sa ating pagsunod sa Kanya ay maraming pagsasakripisyo ang ating haharapin at yan ang ating mithiin. Bilang tagasunod sa Kanya, mithiin natin na gaya niya ay meron tayong pagsasakripisyong gagawin para sa gawain ng Diyos dito sa lupa. Nagpapaliwanag si Jesus hindi lamang ang kahilingan ng pagiging alagad, kundi ang malaking halaga rin nito sa kabilang-tunaan ng pananampalataya ng Kristiyano. Ang pagkawala ng buhay ay nagiging daan upang masumpungan ito. Sa kaibahan, ang pagkamit ng buong sanlibutan, ngunit mawala ang buhay na walang hanggan ay walang kwenta. Sinabi ni Jim Elliot, ito ay isang Amerikanong Kristiyanong martir. Siya ay hindi hangal na nagbibigay ng hindi niya maiingatan upang matamo ang hindi niya mawawala. Sabi sa Juan 12:25, ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutang ito ay maiingatan ito para sa buhay na walang hanggan. Pangalawang pagtatalakay. Bundok at maraming tao. Marcos 9:1-13. Sinabi niya sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. Marami ang buwabasa nito at nagsasabing, ibig sabihin ba nito ay yung may mga tao nung panahon ng Panginoong Hesus na mabubuhay hanggang sa makarating ang ikalawang pagparito niya? Aba, ilang libong taon na yan nakakaraan. Tingnan natin ang paliwanag. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan at dinala
silang bukod sa isang mataas na bundok. Hindi isinama yung Siyam. Siya'y nagbagong anyo sa harap nila at ang kanyang damit ay naging nagniningning na puti na walang sino man sa lupa na makapagpapaputi ng gayon. At do'y nagpakita sa kanila si Elias na kasama si Moises at sila'y nakipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Rabi, mabuti sa atin na dumito. Hayaan ninyong gumawa kami ng 3 kubol, isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias, sapagkat hindi niya alam kung ano ang sasabihin dahil siya ay lubhang natakot. Pagkatapos, nililiman sila ng isang ulap at may isang tinig na nanggaling sa ulap. Ito ang aking anak, ang minamahal. Siya ang iyong pakinggan. Ito ay pangalawang pangyayari. Di ba yung una, nung siya'y bautismuhan, ay narinig din ang tinig ng Ama ng halos ganito rin ang sinasabi. Nang bigla silang tumingin sa paligid, wala na silang nakitang sino man kasama nila maliban kay Jesus lamang. Habang bumaba sila sa bundok, iniutos niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang kanilang nakita hanggang sa ang anak ng tao ay magbangon mula sa mga patay. Narito muli ang Revelation secrecy motive. Talagang tagtad ang Marcos sa paulit-ulit na nangyayaring ganito. Kaya't kanilang iningatan ang pananilang ito sa kanilang sarili na pinag-uusapan kung ano ang kahulugan ng pagbangon mula sa mga patay. At tinanong nila siya, bakit sinasabi ng mga eskriba na kinakailangang dumating muna si Elias? Sinabi niya sa kanila, tunay na si Elias ay unang dumarating at nagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay. At paanong nasusulat ang tungkol sa anak ng tao na siya'y magturusa ng maraming bagay at itatakwil? Ngunit sinasabi ko sa inyo, tunay na dumating na si Elias at ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang naibigan ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Si Jesus ay nagbagong anyo. Sa Marcos 9:1, hinuhulaan ni Jesus na may mga kasama siyang nakatayo na hindi makakaranas ng kamatayan bago makita ang kaharian ng Diyos na darating sa kapangyarihan. Yon, yung kaharian darating, di ba? Second coming yan. Yan ang karaniwang interpretasyon. Ngunit ano ang sinasabi ng leksyon? Ang hula ay natupad sa loob ng ilang araw nang dinala niya si Pedro, Santiago at Juan sa isang mataas na bundok na walang ibang kasama. So, ang katuparan ng sinabi niya ay hindi sa second coming, kundi sa bundok ng pagbabagong anyo, Mount of Transfiguration. Doon siya ay nagbagong anyo sa kanilang harapan, sa kalwalhatian ng makalangit na kaharian. So sino yung sinasabi niyang tatlo? Di yung tatlong alagad, si Pedro, Santiago at Juan, sapagkat yung Siyam ay naiwan sa paanan ng mundo. Nagpakita si Elias at Moises mula sa makalangit na kaharian at nagpag-usap kay Jesus. Pinansin ni Lucas na sila'y nag-uusap tungkol sa pag-alis ni Jesus, Exodo sa Grego, na malapit na niyang ganapin sa Jerusalem. Yung pag-alis na yon ay
yun ang kanyang kamatayan. Sinasabi sa espiritu ng propesiya na ang pagdalaw ni Elias ni Moises ay upang palakasin ang loob ng Panginoong Hesus sa haharapin niyang kamatayan. Si Elias ay kumakatawan sa mga hindi namatay sa pagparito ng Panginoon. At si Moises naman ay kumakatawan sa mga namatay, ngunit tubuhayin sa pagdating ng Panginoon. Kaya ang tanawing ito ng kalwalatian ay nakatali sa paparating na kamatayan ni Jesus sa krus. Magbibigay ito ng pag-asa kapag nakita siya ng maalagad na napako sa krus. Maaalala nila pagdating ng araw. Tanong tungkol kay Elias. Pagkababa ng bundok kinaumagahan, tinanong si Jesus ng tatlong alagad tungkol sa pagdating muna ni Elias. Malamang ang isipang ito'y nakaugnay sa inaasahan na si Elias ay muling magpapakita bago ang Mesyas. Tumugon si Jesus na dumating na si Elias, isang pagtukoy kay Juan na tagapagbautismo. Tulad ng pagpatay nila kay Juan, gayon din mamatay si Jesus sa kanilang mga kamay. Ngunit mabubuhay siya pagkatapos ng 3 araw. Pangalawang pagtatalakay, bundok at maraming tao. Marcos 9:14-29. Yung kanina ay tinalakay natin yung bundok, ngayon naman ay tungkol sa maraming tao sa paanan ng bundok. 14. Nang dumating sila sa mga alagad, nakita nilang napakaraming tao sa kanilang paligid at ang mga eskriba na nakipagtalo sa kanila. Nang makita siya ng maraming tao, agad silang namangha at tumakbo upang batiin siya. Sila'y kanyang tinanong, ano ang ang ipinakikipagtalo ninyo sa kanila? At isa sa mga maraming tao ay sumagot sa kanya, Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang piping espiritu. Tuwing siya'y aalihan ito, ibinubuwal siya. Nagbubula ang kanyang bibig, nagangalit ang kanyang mga ngipin, at siya'y naninigas. Sinabi ko sa iyong maalagad na palayasin iyon, ngunit hindi nila magawa. Bakit kaya? Samantalang nang inutos niyang humayo sila ng dala-dalawa sa missionary journey nila, ay nung bumalik sila ay nireport nilang marami silang napalayas na demonyo. Ngunit ngayon ay wala silang lakas sa kapangyarihan. Sumagot siya at sinabi sa kanila, kayong lahing walang panampalataya. Hanggang kailan pa ako makikisama sa inyo? Hanggang kailan pa ako magtitiis sa inyo? Dalhin niyo siya sa akin. At tinala nila ang batang lalaki sa kanya. Nang makita siya ng espiritu, agad nitong pinangisay ang bata at siya'y nalugmok sa lupa at nagpagulong-gulong na bumubula ang bibig. Tinanong ni Jesus ang ama, gaano katagal nang nangyari ito sa kanya? Sinabi niya, mula pa sa pagkabata. Madalas na siya'y inihahagis nito sa apoy at hanggang at sa tubig upang siya'y tuksain. Ngunit kung meron kang bagay na magagawa, maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya nananampalataya.
Agad sumigaw ang ama ng ah, bata na sinasabi, "Nananampalataya ako, tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya." At nang makita ni Jesus na dumarating na sama-samang tumatakbo ang maraming tao, sinaway niya ang masamang espiritu at sinabi, "Ikaw na pipi at binging espiritu, inuutos ko sa iyo, lumabas ka sa kanya at huwag ka nang papasok muli sa kanya." Mahalaga yung kanyang utos na huwag babalik sapagkat kuminsan bumabalik. Naalala niyo yung isang pangyayari sa Biblia na ikinuwento ng Panginoong Hesus, yung demonyo ay pinalayas. Pagkatapos na ilang panahon, yung demonyo sabi nila, balik tayo dun sa pinanggalingan natin, tingnan natin kung anong nangyari. Pagdating dun ay walang nakatira. Pumasok sila at mas marami pa sila ngayon. Kaya mas masahol ang karanasan ng taong yun kaysa nung siya ay bago siya pinagaling. Ang punto ay pag pinalis ang masamang espiritu, dapat mapalitan ng espiritu ng Diyos. Para pag bumalik yung masamang espiritu, pag sabi lang, knock knock, pagbukas ay natin ng banal na espiritu. Sabi nila, ay, wrong number. Ganon. Kuminsan, tayo ay nanalangin na bigyan tayo ng isang maayos na buhay, ganyan. At hindi naman tumitira ang banal na espiritu sa atin. Kaya panay ang balik-balik ng mga masasamang espiritu. Patuloy ang basa, Talatang 26. Pagkatapos magsisigaw at lubhang pangisayin ang bata, lumabas ito at ang bata ay naging anyong patay. Kaya't marami ang nagsabi siya ay patay na. Ngunit hinawakan siya ni Jesus sa kamay at siya'y binangon at nagawa niyang tumayo. Nang pumasok siya sa bahay, palihim na tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Bakit hindi namin yon napalayas?" Sinabi niya sa kanila, "Ang ganitong uri ay napapalayas lamang sa pamagitan ng panalangin." Sabihin, kinakailangan ang kapangyarihan mula sa Diyos, hindi mula sa kanilang kapangyarihan. Nakakalimutan na nila ang kanilang karanasan sa missionary journey nila, na bago sila humayo ay binigyan sila ng kapangyarihan upang magpalayas. Pagpapagaling sa batang inalihan ng demonyo. Pagkatapos ng gabi ng kaluwalhatian, yung sa bundok, ang tagpo sa ibaba ng bundok ay malungkot na kaguluhan. Ang siyam na alagad ay nakatagpo ng isang batang lalaki na inalihan ng demonyo na hindi nila mapagaling. Nang dumating si Jesus sa puok na pinangyarihan, lahat ay nagtakbuhan upang makita siya. Naglalahad ang kwento ng kapangyarihan ng demonyo sa bata. Parang nagtatagal si Jesus sa pagtatanong tungkol sa mga detalye ng pagsapi ng demonyo. Ito'y nagpatunay na labis-labis para sa Ama na bumulalas. Kung meron kang bagay na magagawa, maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Marcos 9:22. Kaagad kinuha ni Jesus ito na pagpapahayag ng pagdududa. Ang tugon ng Panginoon ay maaaring halawing. Anong ibig mo sabihin? Kung kaya mo, biglang nakita ng ama na hindi lamang ang kanyang anak ang may problema. May problema siya ng kawalang paniniwala at ang kanyang kawalang paniniwala ay maaaring magresulta sa hindi pagpapagaling ng kanyang anak.
Inilagak ng desperadong ama ang kanyang sarili sa kahabagan ni Jesus sa di malilimutang linya. Nananampalataya ako, tulungan mo ang kawalan ko ng panampalataya. Pinagaling ni Jesus ang bata. Marahil ay kinakailangan natin na sabihin din niya, O Panginoon, tulungan mo ang kawalan namin ng panampalataya. Pangatlong pagtatalakay. Sino ang pinakadakila? Marcos 9:30 hanggang 41. Umalis sila roon at nagdaan sa Galilea at ayaw nilang malaman ito ng sino man. Sapagkat tinuturoan niya ang kanyang maalagad na sa kanila'y sinasabi, ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga kamay ng tao at siya'y papatayin nila. Kita ninyo ang aklat na ito. Paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon tungkol sa mangyayari sa Kanya. Kasi nga, hindi nila maunawaan. Kaya kinakailangan ulit-ulitin. Sa dami ng pag-uulit-ulit na ito, bakit noong nangyari na, ay hindi nila naalala, sila yung nagsipagtakbuhan lahat. Nakakalungkot dito ba? Pero maaring tayo ay ganyan din. Paulit-ulit, paulit-ulit, narinig natin ang mga bagay na dating lakaran. Ngunit hindi natin nalalakaran. 3 araw matapos siyang patayin, siya'y muling mabubuhay. Ngunit hindi nila naunawaan ang kanyang sinasabi at natakot silang magtanong sa kanya. Ito ang problema. Hindi ba dapat pag merong hindi naunawaan ay magtatanong, maglilinaw? Nakarating sila sa Capernaum at nang siya ay nasa bahay na ay tinanong niya sila, ano ang pinagtatalunan niyo sa daan? Ngunit sila'y tumahimik sapagkat sa daan ay pinagtatalunan nila kung sino ang pinakadakila. Siya'y naupo, tinawag ang 12 at sa kanila'y sinabi, kung sino man ang nagnanais na maging una, siya'y dapat maging huli sa lahat at lingkod ng lahat. Kinuha niya ang isang maliit na bata at nilagay sa gitna nila. Siya'y kanyang kinalong at sa kanila'y sinabi, ang sino mang tumatanggap sa isa sa gantong bata sa aking pangalan, ako ay tinatanggap. At sino mang tumatanggap sa akin, ay hindi ako ang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakita namin ang isang tao na nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan mo at pinagbawalan namin siya sapagkat hindi siya sumusunod sa atin. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko ang agad na makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Sapagkat ang sinumang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sapagkat tunay na sinasabi ko sa inyo, ang sinumang magpainom sa inyo ng isang tasang tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay hindi mawawalan ng kanyang gantimpala. Paghahambing sa una at pangalawang prediksyon. Sa unang prediksyon, tatanggihan at papatayin si Jesus. Ang pangalawang prediksyon, ipagkakanulo si Jesus. Sa panahon ito, hindi kinilala ang magkakanulo. Subalit, ang mga bumabasa ng aklat ay alam na dahil tinukoy na si Judas sa Marcos 3:19. Tumutukoy ang Panginoon sa pagkakapatay at pagkatapos ay pagbabangon pagkaraan ng 3 araw. Ang mga alagad ay tila hindi gaanong interesado sa mga detalye nitong prediksyon kaysa sa una.
Totoo yan. Anumang balitang hindi tinatanggap ay hindi umaakit ng usapan, hindi pinag-uusapan. Ibig sabihin, nagtatalo-talo ang mga alagad. Nag-iisang pumasok sa Capernaum si Jesus dahil ang 12 alagad ay nagpapatihuli sa bahay. Tinanong siya tungkol sa kanilang pagtatalo sa daan. Walang nagsasalita. Tahimik lahat. Isang tiyak na palatandaan ng kanilang pagkabalisa sa tanong. Halos gaya ng mga bata na nahuling gumagawa ng isang bagay na alam nilang mali. Ang kanilang usapan ay tungkol sa kung sino ang pinakadakila. Karamihan ng tao ay hindi handang tanggapin ito. Itong tanong na kung sino ang pinakadakila ay isang bagay na nasa isip ng tao. Subalit ang kaharian ng Diyos, ang isipang ito'y nababaliktad. Dalawang hakbang ang natugon ni Jesus sa problema. Una, sinabi niya na upang maging una o pinakadakila, ikaw ay dapat na maging isang lingkod. Pangalawa, inilalarawan ni Jesus ang kanyang kahulugan sa isang pagkilos. Kinuha ni Jesus ang bata at nilagay sa gitna ng grupo. Itinuro niya na kung tatanggapin mo ang bata, tiyatanggap mo siya. At kung tatanggapin mo siya, ay tinatanggap mo ang kanyang ama. Kaya, ang pinakamababang bata ay nakaugnay sa Diyos mismo. Nagtanong si Juan tungkol sa mga tagalabas at nagturo si Jesus sa mahalagang leksyon na yung mga hindi laban sa atin ay para sa atin. Nagpapatunay ang Panginoon na ang pagtulong sa mga nasa Kristiyanong paglilingkod kahit sa maliit na paraan ay napapansin ng langit. Kung meron tayong oportunidad na tumulong sa gawain ng Ebanghelyo na ang iba ay tumulong tayo. Pangatlong pagkakahati. Babala tungkol sa impyerno. Marcos 9:42 hanggang 50. At kung ang sino man ay magbigay ng katitisuran sa isa sa maliit na ito na sumasampalataya sa akin, mabuti pang bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat. Kung ang kamay mo ay nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa bahay na baldado kaysa may 2 kamay at pumunta sa impyerno sa apoy na hindi mapapatay, na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Kung ang paamoy nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo na pumasok sa buhay na pilay kaysa may 2 paa at may tatapon sa impyerno, na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Kung ang mata mo'y nakapapatisod sa iyo, dukitin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo na pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa may 2 mata na nabulid sa impyerno. Sapagkat bawat isa'y aasinan ng apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung tumabang ang asin, ano ang iyong ipaalat dito? Magkaroon kayo ng asin sa inyong mga sarili at kayo'y magkakaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Itong huling bahagi tungkol sa asin ay hindi na tinalakay ng ating leksyon dahil sa kakulangan ng espasyo. Pagtuturo sa maliit na ito.
Ang maliliit na ito ay tumutukoy sa bagong mananampalataya. Hindi pala bata. Bata sa pananampalataya, pero hindi bata sa edad. Inaatasan ng mga guro at leader ng karya ng Diyos ng responsibilidad na pangalagaan itong mga bagong mananampalataya na may tanging pangangalaga katulad ng etikong pangangalaga sa lumang tipan para sa pinakamahihina sa matandang lipunan, mga balo, ulila at banyaga. Nagtuturo tungkol sa pagpinsala, nakapagpapatisod. Dalawang palaisipan. Una, nagtuturo ba si Jesus sa tao na putulin ng isang kamay o paa o dukutin ng isang mata? Pangalawa, nagtuturo ba siya ng impyernong nag-aapoy ng walang hanggan? Hindi. Si Jesus ay hindi nagtuturo ng pagpinsala, mutilation. Gumagamit ang Panginoon ng pagmamalabis, hyperbole. Ang ibig sabihin nito ay eksaherasyon o pagpapalampas sa totoo upang makapuntos. Kung ang pagkawala ng isang kamay, paa o mata ay nakatatakot, gaano pang higit na isang sakuna dapat maging para sa Kristiyano upang magkasala. Ang pagpinsala ay tinanggihan sa Judaismo. Makikita natin sa Deuteronomio 14, talatang 1, sinasabi roon na kayo'y mga anak ng Panginoon ninyong Diyos, huwag ninyong susugatan ang inyong sarili. Nagtuturo sa impyernong nag-aapoy ng walang hanggan? Hindi. Isaalang-alang ang taong pumapasok sa makalangit na lungsod na may iisang mata o isang paa o isang kamay. Pagkatapos ay isalang-alang ang taong buo na napunta sa impyerno. Hindi ba dapat ay baliktad ang malusog na tao sa impyerno? Yan ay katawanan. Ang gayong komedya ay sa isang seryosong paksa ay aakayan tayong isalang-alang na naglalarawan si Jesus ng isang punto gamit ang hyperbole o pagmamalabis, eksagerasyon. Ang kasalanan ay dapat na seryosohing mabuti na mas mabuti pang mawala ng isang kamay, paa o mata kaysa magkasala. Yun ang punto. At tungkol sa pagiging walang hanggan ng impyerno, ang kahinatnan ay walang hanggan, hindi ang apoy ng impyerno mismo. Sabi sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ay binigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya at huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung mga mawawaglit ay hindi masusunog magpakailanman. Sa halip, sila'y walang hanggang mamamatay, isang napakalaking pagkakaiba. Bago ang karangalan ay kapakumbabaan upang lagyan ng isang mataas na lugar sa harapan ng tao. Pinipili ng langit na ang manggagawa na gaya ni Juan tagapagbautismo ay kinukuha ang mababang lugar sa harapan ng Diyos. Ang alagad na pinakatulad ng bata ay siyang pinaka may kakayahan sa paggawa sa Diyos. Ang mga anghel ng langit ay makikipagtulungan sa kanya na naghahangad hindi upang itaas ang sarili, kundi upang magligtas ng mga kaluluwa. Amen at amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, dalangin ko na maging sa iyo ang pangakong ito. Malalaking pagpapala ay pag-aari sa mga mababang loob.
ibibigay sa kanila ang lupang pangako ng Diyos. Matthew 5:5. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malalaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may download mo rin mula sa aking Facebook account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.